Magandang araw, higit sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan. Mga kabayan, ang anuhin natin, pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa itong ah, dalawang uri, dalawang kuan ang tao sa mundong ito, no? Tungkol po ito sa ah, iglesia po, no? At Katolika, no? Sinasabi dito, no? Liwanagin ko po ito sa inyo. Ang sinasabi po rito iglesia mga kabayan, ito po ay hindi literal, no? Hindi po to literal ang iglesia, no? Sinasabi ng dakilang Ama. Ang iglesia po, ito po ang tandaan ninyo, no? Ang iglesia po, ang gawain nito po ay ito po yung tinuturo ng ating Mesiyas, no? Sa Israel, no? Na magiging mawain ka, no? Matulungin ka sa kapwa, no? Ito po ay yung sinasabi, no? Bumabati ka sa iyong mga kapwa mo tao, no? Sa buong mundo, hindi lang po sa kaaway mo, no? Babatiin mo sila lahat. Ito po yung iglesia, no? Na pagbati po na mula sa puso. Ito po yung sinasabi na pagbati na mula sa puso o banal na halik. Ito po yung masasabi ko sa inyo. Dalawang uri po, no, ang tao sa mundong ito, no? Isang Katolik at isang iglesia, no? So yun po ang sinasabi ko sa inyo. Ang iglesia po, ito po yung gawain ng ating Panginoong Mesiyas. Ito po yung itinuro niya, no, na ibigin mo, no, na higit sa ating dakilang Diyos Ama, at ibigin mo ang kapwa mo tao. Ito po ang katotohanan, mga kabayan. Pakatandaan po ninyo na itong pag-ibig po ay walang hangganan po ito, no? Kaya po ang Biblia dito, wala na pong pakialam ang Biblia dito, no? Sa sinasabing ganitong klaseng iglesia, no? Dahil po ang pag-ibig po ay lahat po saklaw dito. Ito mga kababayan, sabihin ko sa inyo, iwasan nyo po ito, no? Tang pamimigay na ipapaalam nyo pa, no? Maraming makakita. Kailangan po ang pamimigay po ay sekreto po, no? Maging bukas ang iyong palad sa pamimigay, no? At mawain ka sa kapwa, no? Upang maunawaan nyo to, ito po yung iglesia, no? Iwasan niyo po na ang pananampalataya po ay hindi ipagmamalaki, no? Ang pananampalataya at pamimigay po mahigpit na na pinagbibilin, na ang pananampalataya po, ikaw lang po yung nakakalam at ang iyong Ama na nasa langit. Ganun din po sa pamimigay, ikaw lang po ang nakakaalam at ang iyong Amang nasa langit. Huwag mo nyo itong ipamanggalandakan o ipaalaman kung kayo ay mamimigay, dahil po tinanggap nyo na po ang inyong gantimpala dito sa lupa, no? Wala na po kayong gantimpala na matatamo sa ating dakilang Diyos Amang nasa langit. Ito po yung tandaan nyo, ito po yung iglesia, no? Na sinasabi ng Panginoong Mesiyas na itinayo niya, no? Itong iglesia na ito, no? Malaging bukas ang iyong puso, bukas ang iyong palad, no? Sa awa at pamimigay, no? So ganito po 'yon. Ayan po ang gawain ng isang iglesia, no? So dito po tayo sa Katolik po, ito po yung sinasabing ng dakilang Diyos Ama na wala po itong wala tong chance, no, sa kaharian, sa kanyang kaharian, no? Ito po yung sinasabing Katoliko. Ito po yung gumagawa, no, lahat ng kasamaan. Nandito na lahat yung inggit, no? Inggit, lahat na po ng kasamaan, uri ng kasamaan nandito po sa sinasabing Katoliko. Dalawang uri lang po ang tao sa mundong ito, no? Puros to, hindi literal, no? Hindi po talaga to literal, itong sinasabing Katoliko at itong sinasabing iglesia. Hindi to literal po, no? Hindi po to religion, no? Hindi po talaga to religion. Tandaan po niyo ito. Ito po yung sinasabi ng Ama. Kag gumagawa ka ng ayon sa kanyang kalooban, ikaw po ay iglesia. Ngunit kung gumawa ka ng hindi ayon sa kalooban ng dakila ating Diyos Ama, ikaw po ay isang Katoliko. Ito po yung lilinawin ko sa inyo dahil po ay upang malinawan kayo nito, no? Dahil po ito po ang sinasabi ng Ama na ipasarado ang Biblia, dahil po wala po dyan ang kaligtasan. Ayun po ang katotohanan, no? Upang maunawaan ninyo, no? Ganito po ang sinasabi talaga ng ating dakilang Diyos Ama. Pinagsisikapan po, no, ng ating dakilang Diyos Ama na marami pong maliligtas, kung maaari lang po, no? Kay mahal ng ating dakilang Diyos Ama ang mga tao. Ngunit pag wala po kayong ganitong pananampalataya, yung iglesia na itayo ni Kristo, ni Panginoong Mesiyas, no? Yung mapanalanginin kayo sa loob ng inyong bahay araw-araw, no? Hindi po kayo nito ang hindi po kayo dito ang nakabilang sa iglesia ng tinayo ng Panginoong Mesiyas, no? Ito po ang masasabi ko sa inyo.
Ito po ang katotohanan na magiging mapanalanginin ka, no? Handa ka sa lahat, no? Handa ka sa lahat, no? Matulungin, no? Ganito po ang klaseng iglesia ng itinayo ng ating Panginoong Mesiyas, no? Dalawin ninyo ang mga mga nakakulong, no? At tulungan ninyo kung maitutulong kayo, at dalawin ninyo o puntahan niyo po ang mga ospital, no? Kung mayroon kayong maitutulong, tumulong po kayo, no? So ganito po ang iglesang itinayo nating Panginoong Mesiyas, no? Lahat ng kabutihan po, no? Diyan po ang yan po talaga ang itinayong iglesia, no? Ito po 'yun ang katotohanan upang makasunod tayo sa ating Panginoon, no? Sa nang siya ay nangaral dito sa lupang ito, no? Hindi po yung babati natin yung ating ating ka-religion. Hindi ganito yun kasi walang religion itinayo po. Wala po talaga, no? Iglesia po ang itinayo. Ibig sabihin yung yung sinasabing iglesia po, ito po yung sinasabi ng Panginoon na dapat masunod, no, ng mga tao, no? Ngunit pag Katoliko ka po, wala po kang karapatang sumunod dito dahil ang susundin mo po ay yung gawa ng Katoliko, no? Yung ni Satanas, no? Trabaho ni Satanas. Ito po yun ang katotohanan. Upang manawaan niyo mga kababayan, lilinawin ko po sa inyo, no? Sa ganitong usapin, hindi literal ang iglesia at hindi literal ang Katoliko. So ganito po, dalawang bagay lang po sa madaling sabi po, no, sabihin ko sa inyo, dalawang bagay lang tao sa mundo, isang masama at isang mabuti. Ayun po ang katotohanan. Kung gusto mong maging mabuti, no, dito ka, kung gusto mong maging iglesia ka ng Panginoong Mesiyas, gagawin mo yung yung tinuro niya, no? Na ibigin mo na higit sa lahat ang dakila ating Diyos Ama at ibigin mo ang kapwa mo tao. Upang manawaan ninyo, makasunod po kayo sa kuha ng ating Panginoong Mesiyas tinuturo, no? At ito po ang kalooban talaga, tunay na kalooban ng ating dakilang Diyos Ama. Upang maunawaan niyo mga kababayan, ito po yung pinagsisikapan ko na ano po sa inyo, no? Makamtan niyo po ito, no? Itong ganitong klaseng pananampalataya, no? So, mga kababayan, sabihin ko po sa yung katotohanan, pinagbabawal na mahigpit po, no? Ang simbahan, lahat ng simbahan po, pinagbabawal po yun. Upang maunawaan niyo, dahil po tulad ng sinasabi ko, wala pong ibinili ng Panginoong Mesiyas na magtayo kayo ng simbahan, no? Ang sinabi, mangaral lang po kayo, di ba? Huwag kayong magdala ng anumang dadalhin ninyo sa inyong pupuntahan, kaya doon sa pupuntahan niyo makakain kayo, no? At anong mga sandalyas, huwag kayong magdala ginto o anuman, no? Pilak. So ganito po talaga ang pagkasasabi ng ating dakilang Mesiyas, no? Nung siya ay nag-utos sa kanyang apostolis. Hindi po sinasabi na magtayo kayo ng simbahan. Mangangaral po kayo, no? Mangangaral, pinangaral, no? Walang itinatayong simbahan. Kaya mahigpit po pinagbabawal ang simbahan po. Una-una po, no? Sa Biblia pa lang po, mali na po yung pagkasali nagmumula sa Israel, no? Sa ating mga hintil. So nakikita ng ating Panginoon na ganito ang mangyayari, no? Kung magsisikap na i-translate o isalin, no, sa mga marunong at matatalino ang Bible, hindi talaga ito tutugma, no? So ganun po, no, ang mga ibig sabihin, no, ng pagtuturo ng ating Panginoong Mesiyas, no? Wala pong mangyayaring religion o simbahan ang sa kanyang pagtuturo. Ngunit po, bakit nabuo ito, no? Dahil po ito sa mga sa unang religion, no? Wala pa ang Kristo, no? Kaya nagkaroon ito ng simbahan. Bakit si Panginoong Mesiyas, no, o Hesukristo pumunta sa simbahan upang makapangaral po siya, kaya naroon po lahat 'yon ng tao, no? Ito po mga kabayan, tandaan po niyo yung sinasabi ko na ang sinasabi ng Ama, gawin niyo po ang naaayon sa kanyang kalooban, no? Kayo po ay isang iglesia pag ginagawa niyo po ito, no? Ayun po ang katotohanan, no? Upang maunawaan ninyo. Gusto nating maging iglesia ng ating dakilang Ama, no? Ito po ang gagawin natin, yung naaayon po sa kanyang kalooban, no? Hindi po ito literal ang pagkasabi ng iglesia, at ang Katolika ay hindi po ito literal. Dahil tulad ng sasabi ko, dalawang bagay lang po ang tao sa mundo, isang masama at saka isang mabuti. Pagkatandaan po niyo ito, na tayo po ay lumapit sa ating Ama, pumasok po tayo sa ating kwarto at isarado po natin ang ating mga pintuan. Ito po yung masabi ko sa inyo, na ang simbahan mahigpit po na tinututulan natin dakilang Diyos Ama. Wala po talaga, no, kaligtasan ang sa punta simbahan. Ayun po ang katotohanan. Tandaan po ninyo, ang lahat ng tinuturo, puros panliligaw, basa dito, basa doon, nasa Bible. Hindi pa tama yung ating Bible, ililigaw pa tayo na nagtuturo sa atin. Ayun po ang katotohanan, no? Ayun po ang sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Upang manawaan nyo to, na yung lahat, no, na mga tao na nagsisikap na maligtas. Pakatandaan niyo mga kabayan, kayo pong may kaligtasan na 9,000 na po.
kayo lang nakakaalam yan, at saka ang iyong Diyos, Ama, nasa langit, na kayo po ay maliligtas, no? Dahil po yan huwag po kayong tumigil sa pagpanalangin nating dakilang Diyos Ama at sa kanyang sa Mesiyas, no? Ang kanyang anak at sa Banal Espiritu upang makamtan po natin itong kaligtasan natin. Dahil po pag wala ka po nito, wala po sa inyong Banal Espiritu, wala po talaga kayong Diyos. Yun po ang sinasabi. Yun ang ipaliwanag ko po sa inyo, no? Kasi po yun po talaga ang sinasabi ng dakila nating Diyos Ama. Pagsikapan ng bawat isa na sa atin, kung gusto nyo pong maliligtas, pagsikapan nyo po, dumalangin kayo sa ating dakilang Ama, dumalangin po kayo sa Panginoong Mesiyas at sa Banal na Espiritu. Ayun po ang katotohanan. Mga kabayan, hanggang dito na lang po, no? Magandang umaga po, higit sa lahat sa ating dakilang Diyos Ama, at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan.